Sa halip na kanyang mga anak, ibang pangalan daw ng dependent ang lumitaw sa account ng isang PhilHealth member. Inaksyonan niya ng inyong kapuso action man at inalam kung ano ang nangyari. Taong 2020 na-enroll ng 24 anyos na si Danica ang kanyang PhilHealth account online. Pero kakaibang impormasyon ang bumungad sa kanya. Yung sa PhilHealth ko po kasi, may ibang bata po na hindi ko naman po anak. Nakalagay po doon yung pangalan ng batang babae po. 2 lalaki lang po yung anak ko. Lumabas sa PhilHealth record ni Danica ang pangalan ng isang babaeng dependent umano niya, kasama ng bunsong anak niya. Pero wala rito ang panganay ni Danica. Sa pagkakalam ko po, wala po akong kamag-anak na po yung apelido. Pero dun sa middle name, pareho kayo? Opo. Pero hindi mo siya kaano-ano? Opo, hindi po. Dumulog ang inyong kapuso action man sa PhilHealth. Ayon sa ahensya, nagkaroon ng error sa pag-encode ng datos sa kanilang system. May kaparehong pangalan daw si Danica at nailista bilang dependent niya ang mga anak nito. Yung member natin na taga at siya pong mother ng dependent at patient, ay nataon po na may kapangalan po siya na member natin na taga NCR. Sila ng first name at family name at marahil ito po ang isa sa naging pangunahing dahilan kaya nagkaroon po ng inadvertence. Sa ngayon ay naitama na ng ahensya ang record ni Danica at tiniyak nilang hindi ito makaka-apekto sa benepisyo ng parehong miyembro. Hindi naman po direkta makaka-apekto sa benefit availment ng member natin na taga NCR. Rest assured po na naayos na po ito. Sa bagong member data record po niya ay wala na po yung pangalan ng dependent na incidentally ay naikarga sa kanyang membership record. Paalala ng ahensya sa PhilHealth members na may parehong problema. Huwag po kayong mag-atubili na bumisita sa pinakamalapit na PhilHealth office sa inyong lugar. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa namang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Naglatag ng mga ebidensya sa korte ang kampo ni Alice Go para depensahan ng isa sa mga kinakaharap niyang kaso na qualified human trafficking. Personal na humarap si Go kanina sa Pasig RTC. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Naka-face mask at balot na balot ng jacket si dating Bamban Mayor Alice Guo o Guo Haping nang dumating kanina sa Pasig RTC. Para yan sa pagdinig sa kaso niyang qualified human trafficking kaugnay sa ni-raid na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac noong nakaraang taon. Well, we are hoping, again, we cannot say, but we are hoping na we presented sufficient evidence. Kinailangan din personal na humarap ni Guo dahil inobliga ito ng korte. Kasi nga, it's our turn to present our evidence. So basically, kailangan niya na mag-appear personally din. Of course, she's confident na she can explain everything. She can explain or she can refute the allegations against her. Nasa 4 na oras ang itinagal ng pagdinig bago ibinalik sa Pasig City Jail si Guo. Bukod sa kasong qualified human trafficking, nadagdagan pa ang mga kasong kinakaharap ni Alice Guo. Isinampa ng Justice Department sa Capas Regional Trial Court ang 62 counts ng money laundering. Ito ang ika-8 ng kaso na isinampa laban sa na-dismiss na alkalde. 30 iba pang kasama niya ang sinampahan din ng kaso. Naghain din noon ng 3 counter affidavits si Guo para sa 3 kasong kinakaharap niya naman sa Justice Department. Sa kasong graft na nagugat sa pag-issue niya umano ng mga permit sa mga di-lisensyadong pogo sa Bamban, Tarlac, nanindigan si Guo na ginawa lang niya ang kanyang tungkulin bilang alkalde. Wala rin umano siyang kahit anong koneksyon sa anumang transaksyon. Sa kasong falsification, idiniini Guo na siya ay Filipino citizen, kaya wala umanong nangyaring pamemeke ng dokumento sa pagbili niya ng mga ari-arian. Pinabulaan ng Guo ang isinampa sa kanyang kasong tax evasion na nagugat sa umano'y paglilipat niya ng shares at hindi pagbabayad ng tax. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok,
24 oras. Pinagsusumiti na rin ni Pangulong Bongbong Marcos ng courtesy resignation ng mga opisyal ng mga government-owned and controlled corporations o GOCC. Kabilang diyan ang mga non-ex-officio chairperson, chief executive officer o CEO at appointive director, trustee at mga miyembro ng GOCC Governing Board. Ayon sa direktiba ng Governance Commission for GOCCs, dapat naka-address sa Pangulo at isumite sa Office of the Executive Secretary ang courtesy resignation ng mga non-ex-officio chairperson at CEO. Ang mga appointive directors, trustees at miyembro ng GOCC Governing Boards naman, direktang pinagsusumite ang courtesy resignation sa Governance Commission at naka-address sa Pangulo. Bago nito, pinagsumite rin ng Pangulo ng courtesy resignation ng mga miyembro ng kanyang gabinete, kasama ang mga pinuno ng ahensya at presidential advisor na may cabinet rank. Hakbang daw ito para masuri ng Pangulo ang naging performance ng mga opisyal sa mga ahensya ng gobyerno, kabilang na ang GOCCs. Nasa kote ang isang Filipino-Indian na sangkot sa umano'y pagpapanggap para makapanloko ng ilang negosyante. Wala ring takas ang kasabwat umano niyang call center agent sa hiwalay na operasyon. Ang kanilang modo sa pagtutok ni John Consulta. Nang matanggap ang pera, makikitang binilang pa ito ng target ng NBI sa ilalim ng mesa. Maya-maya, lumapit na ang mga ahente ng NBI NCR para isagawa ang pag-aresto. You have the right to remain silent. Everything you say can and will be used against you in the courts of law. Arestado ang 38 anyos na half Pinoy, half Indian national na suspect umano sa panloloko sa siyam na negosyante sa Metro Manila. Intindihan mo yung karapatan mo? Okay, estado ka. Sa hiwalay na operasyon sa Pasay pa rin, huli ang isang 34 anyos na call center agent na kasabwat umano ng suspect. Reklamo ng isang negosyanteng complainant, pinadama raw siya sa simula pero kinalaunan ay tinangayan na ng 12 milyong pisong halaga ng luxury bags, relos at alahas. Masakit po kasi tinuring kong kaibigan. Kaya nga po ako nagtiwala eh. Ano pong gusto niyo mangyari ngayon? Na maibalik yung pera. It's a hard-earned money po. Hindi ko kikitain yun ang tagal ko pong inipon yon. Bahagi raw ng kanilang modus, magpapanggap ang half Pinoy, half Indian na suspect bilang pamangkin ng Indian businessman na si James Kumar. Ang call center agent na suspect naman, siya ang magpapanggap na si James Kumar na siyang mangangako sa mga biktima na magre-release umano ng 10 milyong pisong loan para sa kanila. Bakit ako sa dinami-dami ng tao? Hindi ka ba hindi ka ba nahiya? Kanina, kinompronta ng mismong si James Kumar ang mga suspect dahil sa paggamit sa kanyang pangalan. Medyo nakakasama lang ng loob. Mamaya, na-demanda na pala ako, hindi ko alam. Dahil sa kalokohan na ginawa po nitong taong to. Di na itinanggi ng dalawang inaresto ang alegasyon. Pasensya na po. I know this is, alam ko naman pong mali. Bakit mo siya nagawa yung ganong klase ng panloloko? Naging greedy po. Pwede bang ikaw muna kumausap magbilang, James Kumar? Tapos noon, kasi ayaw makapag-usap sa akin, ayaw makapag-usap ng tito niya sa mga clients. Sabi ko, okay naman, pero basta legit eh. The NBI director wants to call on the public to be vigilant sa mga ganitong klaseng activities, no? To be extra careful and exercise due diligence in all their business dealings. Maraming panluloko ngayon, be very careful. Na-inquest na sa reklamong large-scale estafa in relation to Cybercrime Prevention Act at computer-related identity theft ang mga suspect. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Maraming netizen ang napabilib ng isang aspin sa Misamis Occidental na laging present sa flag ceremony ng munisipyo. Ngayong pambansang araw ng Watawat o National Flag Day, ma-inspire tayo sa pagka-makabark yan ng asong si Kadyo. Tuwing flag raising ceremony dito sa munisipyo ng Osamis City sa Misamis Occidental, meron daw laging perfect attendance. Mag-stop siya doon sa gitna, tsaka magtingin sa flag. At hindi lang daw laging present para magbigay pugay tuwing tinataas ang ating watawat.
Nakikikanta rin daw ito kapag pinapatugtog ang ating pambansang awit. Kumakanta talaga siya every flag raising and flag retreat, sir. Kaya naman marami ang bilib sa kanya. Siya ang ASPI na si Kadyo. Natutuwa lahat yung mga empleyado. Si Kadyo maasahan din daw. Nag-iikot kasama ng gwardiya, nagro-robing. Si Kadyo palaboy-laboy daw sa kalsada noon. Payat na payat talaga siya. Hanggang sa nakahanap siya ng kalinga sa mga empleyado ng munisipyo. Lahat ng mga empleyado dito ay sobrang inaalagaan siya. Nakatira talaga siya dito sa City Hall. Marami din pong nagbibigay sa kanya ng pagkain. May nagbibigay ng sabon, shampoo. Kumpleto yan ng vaccine sa City Vet namin. Kaya ngayong National Flag Day, umaasa sina Mary Grace na sana mas marami pang ma-inspire si Kadyo na magbigay galanggin sa ating watawat. Sana ganun din yung lahat ng mga tao pag nagpa-flag. Dapat humihinto sila, tumitingin sa flag. Pero alam niyo ba kung bakit natin pinagdiriwang o ginugunita ang pambansang araw ng watawat tuwing May 28? Kuya Kim, ano na? Alam niyo ba na sa mismong araw na ito, taong 1898, unang niladlad ang watawat ng Pilipinas. Matapos ang makasaysayang tagumpay ng mga revolusyonaryo ng Pilipino laban sa mga Kastila sa makasaysayang Battle of Alapan sa Imus, Cavite, ang bandilang niladlad ni General Emilio Aguinaldo. Tinahi ni Marcela Agoncillo, anak niya ang si Lorenza Agoncillo at pamangkin ni Jose Rizal na si Delfina Herbosa de Natividad. Ang araw ding ito ang nagsilbing simula ng mga pangyayari tungo sa pagdeklara ng kalayaan ng Pilipinas noong June 12, 1898. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Tara na and let's stand Cloud 7. Officially launched na ang youngest P-pop group ng Sparkle Artists. Full force na Lucas, Cairo, Johan, Egypt, Mix, PJ, and Fian. At hindi makapaniwala ang grupo na tapos na ang kanilang training and handa ng magpasiklab sa kanilang mga kanta at sayaw. Maglalabas din ng digital series na Up, Up, and Away this June para mas makilala ang members. Flaunting her bare back ang newest IG post ni Kapuso fashion icon Heart Evangelista. And ang look niya, very effortless lang by the pool, pero surely nakuha ni Heart ang attention ng netizens while flexing her heart tattoo. Reminiscing his PBB days, ang ex-housemate na si Michael Sager nang i-recreate niya ang kanyang favorite dish sa loob ng bahay ni Kuya. Sa simpleng rice, toyo, oil, and of course sa chips, craving satisfied agad si Michael. Yun po kasi talaga yung kinakain ko sa bahay ni Kuya every single day. Pag gutom ako, napakasarap. Doon ko ulit naalala yung memories ko sa bahay ni Kuya. Ilang bahagi ng bansa pa rin ang nakaranas ng paha at landslide. Nawahurot tong balay. Natabunan ng lupa ang kalsada sa bahaging yan ng barangay Dansolihon sa Cagayan de Oro City. Kasama sa gumuhong bahagi ng bundok ang mga bato at punong kahoy. Isang bahay naman ang tumagilid at halos matumba na matapos mahagip ng landslide. Walang nasaktan sa insidente pero pahirapan ang pagtawid ng mga residente. Nalubog naman sa baha ang bayan ng Ilog sa Negros Occidental. May bahaging malalim at abot tuhod ng tubig. Ang mga pagbaha kasunod daw ng pag-apaw ng ilog dahil sa malakas na buhos ng ulan. Ayon sa Pag-asa, trough ng low pressure area at localized thunderstorms ang dahilan ng masamang panahon sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Mga kapuso, malabo mang pumasok sa Philippine Area of Responsibility, magpapaulan pa rin ang bahagi ng isang low-pressure area. Apektado pa rin ang trough o yung extension nito. Ang ilang bahagi ng Southern Luzon. Tuloy-tuloy rin ang pag-iral ng mainit na easterlies. Pero kumpara nitong mga nakalipas na araw, nasa 15 at bagyang buwaba ang bilang ng mga lugar na posibleng makaranas ng heat index na nasa danger level. Pinakamataas sa abot sa 44 degrees Celsius. Base naman sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan bukas lalo na bandang hapon. Maging handa pa rin sa posibleng baha o landslide. Sa Metro Manila, malinsangan pero maging handa pa rin sa tsansa ng localized thunderstorms. Samantala, ayon sa Climate Forum na Pag-asa kanina, 11 hanggang 19 na bagyo
ang posibleng mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility mula po Hunyo hanggang Oktubre ngayong taon. Pero gabay lang po yan dahil pwedeng mas marami o mas kaunti rito ang aktual na maitala sa bansa kaya patuloy na umantabay sa updates. Nananatili rin ang neutral condition sa bahagi ng Pacific Ocean na malapit po sa Pilipinas. Ibig sabihin, walang umiiral na El Nino o La Nina. Asahan din daw na bago magtapos ang linggong ito'y unti-unti nang magparamdam ang southwesterly wind flow bago tuloy ang pumasok ang habagat season. Sa darating na Biyernes na, May 30, ilulunsad ang digital archives na Jessica Soho at 40, telling the story of Filipinos. Balikan natin ang paghahatid ko ng serbisyong totoo bilang isang journalist. Laman ng digital archive na ito ang mga pinaka-hindi malilimutang ulat at panayam ng batikang Kapuso broadcast journalist na si Jessica Soho. Bahagi po ito ng pagdiriwang sa ika-40 taon niya sa industriya at pagkilala sa natatangi niyang kontribusyon sa broadcasting. Mapapanood yan sa GMA Public Affairs YouTube channel. Proud and thankful si David Licauco na nabili na niya ang kanyang dream car dahil sa sipag, tiyaga at patuloy na suporta sa kanya ng fans. Personal niyang ipinasilip yan kanina sa isang fan meet. Makichika kay Lars Santiago. Sakay ng kanyang bagong white high-end car. Dumating sa venue ng kanyang fan meet si David Licauco. Very proud na flinex ni David ang kanyang new baby na noon pa raw niya gustong bilhin. It's electric. Pwede ko siya gamitin araw-araw. Siyempre, efficient. Ipinakita pa ni Pambansang Ginoo ang loob ng kanyang bagong sasakyan at inayapan niya akong sumakay. It's just the fruits of my labor with the help of course, GMA, sa business ko rin, sa mga fans, diba? So kaya nakabili rin ako ng ganito. Speaking of working hard, hindi maikakaila ang sipag ni David na araw-araw puno ang schedule sa trabaho at sa negosyo. Sky's the limit nga para kay David na hindi na lang pang-acting dahil pinasok na rin niya ang pagiging recording artist na hindi raw niya inakalang gagawin niya. I never imagined myself to be an artista, to be an actor. So what more yung pagiging recording artist nga po titular, di ba? So I think it's a beauty of life, you know. Like I think if you're open to opportunities and if you do your best, if you are hardworking, anything can happen and you can achieve anything in life. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Mga kapuso, libreng pag-aaral abroad na meron pang allowance? Yan ang alok ng mga embahada ng Saudi Arabia at New Zealand sa mga kwalipikadong Pilipino. Kung paano, alamin sa pagtutok ni Chino Gaston. Nais mo bang mag-aral ng libre ng Arabic o anumang undergraduate o graduate degree sa Middle East? Yan ang alok ng Saudi Arabian Embassy sa 265 na mga qualified na Pilipinong estudyante sa kanilang Study in Saudi program. Bukas ang scholarship sa lahat, Kristiyano man o Muslim. Sasagutin ng Saudi government ang tuition sa mapipiling university sa Saudi Arabia, ang plane ticket papunta at pabalik, living expenses at meron pang stipend allowance. When they go to Saudi Arabia, they have everything free and they can study for all their university. Layo ng programa na tumulong sa mga Pilipinong estudyante at palawakin ang kaalaman tungkol sa kultura, ekonomiya at buhay sa Saudi Arabia. Saudi Arabia has been developed for all the fields. We want you to discover this, and it's not just a place to learn. It's also to grow, and this is our message. Ayon sa mga alumni ng programa, magandang pagkakataon ito na dapat samantalahin ng mga Pilipino. Wala rin daw dapat ipangamba sa seguridad dahil alaga sa mga university campus ang mga estudyante. The authorities pay special attention to the safety of all people, whether they are citizens or foreigners, regardless of their social status, whether they are students, workers, or visitors. You do not feel any concern about your safety.
Higit 800 Pilipinong estudyante ang kasulukuyang pinaaral ng Saudi government sa kanilang scholarship program. Sa mga interesado, mag-log on lang sa Study in Saudi website para sa karagdagang impormasyon. Kaparehong full scholarship din ang alok ng New Zealand Embassy sa ilalim ng New Zealand Manaaki Scholarship Program. Sa school year 2025-2026, 44 na scholarship grants ang ibibigay sa mga mapapalad na aplikante na pipiliin batay sa kanilang leadership potential, grado sa eskwelahan at kursong balak kunin sa New Zealand. Mag-log on lang sa website ng Manaaki Scholarship Programs para sa karagdagang impormasyon at para tingnan kung kayo'y kwalipikado. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. One happy family na sina Megan Young at Michael Diaz with their baby boy. Sa isang reel, ibinahagi ni Megan ang ilang snaps sa pagbubuntis hanggang sa mga anak this May 20. Filled with love raw ang new mom and dad kasama ang kanilang little one. Congratulations, Megan and Michael! Gown kung gown ang peg ng fur babies na nagsagala sa kanilang bersyon ng Flores de Mayo na ginanap sa Quezon Memorial Circle. Siyempre, hindi rin nagpahuli ang ilang fur parrot na tinernuhan ang suot ng kanilang mga alaga. Nakatutok si Katrina Son. Pabonggahan ng fur babies na ito sa kauna-unahang Furries de Mayo sa Quezon Memorial Circle. Pasiklaban sila sa kanilang mga suot na gown, mga headpiece, at magagarang pet carriers at strollers. It's a celebration po ng human-animal bond, yung relasyon natin sa alaga natin. And this time po, we're celebrating po na ang pets ay hindi lang po siya tagakain ng tira-tira, hindi po bantay, but family member. So, what is more fitting po, isama natin siya sa tradisyon natin na may Santa Cruzan. Isa naman sa talagang agaw pansin dito sa Furries de Mayo ay ang rescue dog na si Lisel. Talaga namang may corona pa siya at nakagown na talagang maraming bulaklak. Siya raw ngayon ang Reyna Emperatriz. Rescue dog si Lisel na inampon ni Eton Concepcion. Nakaluwa raw noon ang mga mata ni Lisel bago nasagip ng isang animal welfare group. Sumasali kami ng dog fashion events or competition, not only to showcase beautiful creations, but also to be the voice of the voiceless. To always choose compassion. Kanya-kanya ring mensahe ang ilang sumali. Masaya po, sobrang saya. Dahil po kasama ko po yung alaga ko ngayon na sineselebrate po namin yung Flores de Mayo. Sama sa gala, si Reyna Elena, yung nasa dulong-dulo siya yung may hawak na cruise. Yes, siya yung star. Kaya naisipan ko siya na lang si Reyna Elena. Hindi rin nagpatalo sa gown sa mga fur parent. May umiilaw. Ang ilan, nagniningning. Pinarangalan ang pinaka-natatangi at nasungkit ito ni na Eton at Lisel. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.